Sa simula, pagkatapos likhain ng Diyos ang sangkatauhan, nilikha niya ang mga mangkukulam na pinaghati-hatian niya ng kanyang kapangyarihan, na sinasabi sa kanila na gabayan ang mga tao sa kanyang lugar. Ang mga mangkukulam ay nakatuon sa kanilang tungkulin, ngunit pagkatapos ng libu-libong taon, ang mga tao ay nauwi sa paghamak sa kanila at pangangaso sa kanila. Nakilala namin ang isang mangkukulam na nagngangalang Mary Jane at ang kanyang young apprentice na si Ador. Mukhang naliligaw sila sa disyerto. Habang tinitingnan ni Mary Jane ang kanyang mapa, nagpupumilit siyang hanapin kung nasaan sila, ngunit binuksan lang ni Ador ang kanyang Google Maps. Binalaan siya ni Mary Jane laban sa paggamit ng kanyang kakaibang aparato. Habang nalaman namin na sila ay hinahanap, ngunit sinabi sa kanya ni Ador na ito ay isang phone lamang na siya mismo ang gumawa. Ipinaliwanag niya na gumagana ito sa pagpapatawag ng magic, na pumapalit sa pangangailangan para sa mga radio wave, kaya kahit na ang teknolohiya ng army ay hindi masusubaybayan ang mga ito. Tinawag ni Ador na walang isip ang kanyang amo dahil sa paggamit pa rin ng mapa ng papel sa kanilang panahon, ngunit tinuruan siya ni Mary Jane ng leksyon. Sinabi niya sa kanya na itigil ang pagtatampo, ngunit iniisip ni Ador kung bakit kailangan nilang magpatuloy sa pagtakbo. Ipinaliwanag ni Mary Jane na ito ay kung paano siya dapat mabuhay dahil ang mga saloobin ng mga tao sa mga mangkukulam ay nagbago. Ang tanging magagawa niya ay subukang makihalubilo sa mga lungsod, na nagsasabing mas parang ninja siya kaysa mangkukulam. Ang dalawa ay naghahanap ng isang lugar na mas mapagparaya sa mga mangkukulam upang sila ay mamuhay ng payapa. Iniisip ni Mary Jane na kakailanganin nilang maghanap ng lugar na may paaralan para kay Ador, ngunit sinabi ni Ador na gusto lang niyang patuloy na matuto mula sa kanya. Pinagtatawanan siya ni Mary Jane dahil sa pagkagusto niya sa matatandang babae, at nagpatuloy ang dalawa, ngunit sa sandaling iyon, natagpuan sila ng isang pangkat ng mga sundalo. Gusto silang harapin ni Ador, ngunit sinabi sa kanya ni Mary Jane na siya ay masyadong walang karanasan. Ginagamit niya ang kanyang ice magic, pinatawag ang kanyang staff, at naghahanda siyang lumaban. Samantala, sa imperyo ng Redia, nakita natin si Emperor Gordon habang nakatanggap siya ng ulat tungkol sa kanilang nabigong pagtatangka sa paghuli kay Mary Jane. Ang lalaki ay pinahirapan dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan, at hinihiling ng emperador na mahuli siya sa lahat ng paraan. Nakita namin na natalo na ni Mary Jane ang lahat ng lalaki, at sinabi niya kay Ador na oras na para umalis, ngunit nagtataka si Ador kung bakit hindi niya ito hinayaang lumaban, sa pag-aakalang kaya niya ang mga sundalo. Nagpatawag siya ng isang napakalaking espada upang patunayan ang kanyang punto, ngunit sinabi ni Mary Jane sa kanya muli na siya ay wala pa ring karanasan. Gayunpaman, iniisip ni Ador na ang tunay na dahilan ay siya ay isang tao mismo, at hindi niya nais na tapusin niya ang kanyang sariling uri. Pero sinabi ni Ador na wala siyang pakialam doon, gusto lang niyang maprotektahan siya. Naantig si Mary Jane sa kanyang mga salita, at kinikilala niya ang kanyang damdamin, ngunit sa sandaling iyon, nag-activate ang isa sa mga aparato ng mga sundalo, na nagpapadala ng kanilang lokasyon. Ang lupa ay biglang nagsimulang manginig, at ang dalawa ay napapalibutan ng green light. Nabigla sila sa mga nangyayari, ngunit nagagawa nilang magkadikit habang sila ay time teleport. Nakita natin ang emperador na nagsasalita sa kanyang mga tao. Pinag-uusapan niya kung paano sila umaasa sa mga mangkukulam para sa kaalaman at proteksyon nila, ngunit sa palagay niya ay walang katotohanan na dapat silang palaging mas mababa sa kanila. Salamat sa kanilang hindi mabilang na mga pag-unlad at teknolohiya, sila ay naging matatag. Kaya ipinahayag niya na panahon na nila para lipulin ang mga mangkukulam, at itatag ang kanilang sarili bilang mga pinuno ng mundo. Nag-cheer ang mga tao para sa kanya, at sa sandaling iyon, biglang nagpakita sina Mary Jane at Ador. Nabigla sila sa kanilang sitwasyon, at nalaman nilang nasa harap sila ng emperador. Sumugod si Ador habang sinusubukan niyang bumili ng oras para tumakbo ang kanyang amo, ngunit napigilan siya. Sinabihan sila ni Mary Jane na palayain siya habang nagbabanta siyang tatapusin ang lahat sa paligid. Ang Emperor ay hindi nabigla sa kanyang pagbabanta kaya nagsimulang ihanda ni Mary Jane ang kanyang spell. Sinabi niya na ayaw niyang makipag-away sa kanila dahil gusto niyang magkaroon si Ador ng bahay na maaari niyang balikan. Akma na sana niyang i-activate ang kanyang spell, ngunit biglang nabasag ang kanyang mahika. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari, at sinabi sa kanya ng Emperor na wala siyang ideya sa antas ng pagsulong ng kanilang agham. Nakikita namin ang isang aparato sa ilalim ng lupa na pumipigil sa kanyang mahika, at pinagtatawanan siya ng lahat ng tao.
Sinubukan ni Ador na gamitin ang kanyang mahika, ngunit nawala rin ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ng Emperor kay Mary Jane na ang era ng mangkukulam ay tapos na, habang pinupunit niya ang kanyang kamiseta at hinahampas siya. Nakalaya si Ador at sinubukang tumulong, ngunit napigilan lamang siya. Nainas ang Emperor sa kanyang outburst, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tapusin siya, ngunit yumuko si Mary Jane sa Emperor, nakikiusap sa kanya na iligtas si Ador dahil tao siya. Sinabi niya na inagaw niya siya at pinalaki bilang kanyang alipin, kaya walang dahilan para tapusin siya. Sinabihan niya ang Emperor na kunin na lang ang kanyang buhay, at hindi makapaniwala si Ador sa kanyang sinasabi. Patuloy na sinusubukan ni Ador na gamitin ang kanyang mahika, ngunit wala itong silbi. Naghahanda ang emperador na tapusin siya, at pinasalamatan niya si Ador para sa lahat, na inaalala kung paano sila unang nagkita at ang oras at kaligayahang pinagsamahan nila. Sinabi ni Mary Jane sa kanya na mahal niya siya, ngunit inatake siya ng emperador, at siya ay ginutay-gutay ng firing squad. Si Ador ay nanonood na sobrang nagagalit, habang ang emperador ay nagpapatuloy upang ipakita ang ulo ni Mary Jane sa mga tao. Pagkalipas ng 10 taon, sa isa sa mga pasilidad ng detensyon ng imperyo, nakita namin ang dalawang babae na nag-aaway dahil sa isang tinapay. Ngunit pinaghiwalay sila ng isang babae na nagngangalang Darlene, na nag-aalok na ibigay sa kanila ang kanyang bahagi. Mabilis itong inagaw ng babae, ngunit iniisip ng kaibigan ni Darlene na si Ira kung magiging okay ba siya nang walang pagkain. Ipinakita ni Darlene kung gaano siya kalakas, kaya sinabihan niya siyang huwag mag-alala. Hindi makapaniwala si Ira na makakatulong pa si Darlene sa iba sa kanilang sitwasyon. Iniisip niya kung paano kahit na ang mga mangkukulam ay nolipol at ang kanilang teknolohiya ay patuloy na sumusulong, mayroon pa ring walang katapusang digmaan. Nalaman namin na sila ay mga bilanggo ng digmaan, ngunit sinubukan ni Darlene na pasayahin ang kanyang kaibigan sa pamamagitan ng isang papel na palabas. Biglang pumasok ang mga gwardya, tumawag ng isang bilanggo na may numerong 218. Alam ng mga babae na ang mga taong tatawagan ay hindi na bumabalik, at nakita naming hinahanap nila si Ira. Hiniling ng gwardya na lumabas sila, at si Darlene ay humakbang pasulong. Umiiyak si Ira nang mapagtanto niya ang ginawa ni Darlene para sa kanya. Dinala si Darlene sa warden, at nalaman namin na ang mga babae ay ibinebenta bilang mga alipin. Hindi siya makapaniwala sa kanyang kapalaran, at nakipag-selfie sa kanya ang warden para sa kanyang record. Biglang kinagat ni Darlene ang kanyang daliri, at nagawa niyang makatakas. Nakita namin na kinuha din niya ang kanyang telepono, at sinubukan niyang gamitin ito upang buksan ang lahat ng iba pang mga selda, ngunit ang telepono ay nangangailangan ng boses ng warden upang gumana. Ginagawa niya ang kanyang pinakamahusay na impression sa warden, at talagang gumagana ito, na binubuksan ang lahat ng mga selda. Sinabi niya sa lahat na tumakbo, at naganap ang kaguluhan. Sinubukan ni Darlene na maghanap ng paraan palabas ngunit napunta siya sa isang kakaibang silid. Nahuli siya ng isa sa mga gwardya, ngunit ang containment unit sa gitna ay nagsimula ring mag-unlock na nagpapakita ng isang tao na ganap na selyado. Biglang kumawala ang lalaki, at nakita naming si Ador iyon. Nagsimulang magpanik ang mga gwardya, nang makita siyang nakalaya, ngunit agad siyang tumalon sa isa sa kanila, at agad silang tinapos. Sinubukan siyang atakihin ng ibang gwardya, ngunit pinigilan niya ito at inatake ang gwardya gamit ang sarili niyang baril. Natakot si Darlene habang papalapit sa kanya, pinaputukan niya siya, ngunit pinalaya niya siya. Nataranta ang mga gwardya habang sinusubukan nilang kontrolin ang sitwasyon, at nakita namin na sa National Security Bureau or NSB, ang direktor si Yami, ay nakatanggap ng ulat tungkol dito. Inutusan niya ang kanyang executive si Eugenia, na harapin ito, at masaya siyang sumang-ayon. Ngunit ang kapatid ni Yami, si Yoki, ay hindi masaya sa kanyang walang pakialam na saloobin, na nagpapaalala sa kanya na sila ang pundasyon para sa pagpapanatili ng kaayusan sa imperyo. Pero sinabi ni Yami sa kanya na okay lang, pinaalala sa kanya na may dahilan kung ba't siya naging executive. Pagbalik sa bilangguan, nataranta ang warden nang malaman niyang nakalaya na si Ador. Nagtataka siya kung paano nabuksan ni Darlene ang kanyang silid, dahil kahit ang kanyang phone ay hindi dapat magkaroon ng clearance para palayain siya. At ang masaklap, parang nawala na rin ang magic pen ni Ador. Nakita namin si Ador sa labas, at sinubukan niya ang kanyang mahika sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon.
Pinaputok niya ang kanyang baril, nagpatawag ng napakalaking bala na bumagsak sa isang gusali, at naghahanda siyang lipulin ang lahat sa lungsod. Nakita namin si Eugenia na naglilinis ng mga bagay sa bilangguan, ngunit iniulat niya na hindi niya nakita si Edor. Nabalitaan niya ang tungkol sa gusaling inatake, kaya naghanda siyang tumungo doon, ngunit tinapos niya muna ang warden. Nakita naming nakalabas din si Darlene, ngunit nang makita ang pinsalang idinulot ni Edor, sa tingin niya ay kasalanan niya kung bakit niya ito pinalaya. Habang naglalakad siya sa kalye, iniisip ni Edor kung paanong ayaw ng kanyang amo na maghayganti siya, ngunit hindi niya kayang bitawan ang nangyari. Nagpatawag siya ng isang higanteng robot, at nagsimula siyang magwala. Nakikita namin ang isang opisyal na tumatanggap ng ulat tungkol dito, ngunit iniisip lang niya na siya ay niloloko. Isang kotse ang biglang bumangga sa dingding, at ang driver ay nagulat sa kanyang nakita. Iniisip ng opisyal na nahihibang lang ang lalaki, ngunit kapag tumingin siya sa labas, nakita niya kung ano ang nangyayari. Nakita namin sina Yami at Yoki na nagmamasid mula sa malayo, at kinumpirma nila na si Edor ang nasa likod ng pag-atake. Iniisip ni Yami na magagamit lang nila ang kanilang magic suppression device para pigilan siya, ngunit pinaalalahanan niyang hindi ito nagagamit sa loob ng 10 taon, kaya hindi sila sigurado kung gagana pa rin ito ng maayos. Idineklara ang isang state of emergency, at nakikita namin ang mga tank na ipinakalat. Pinaputukan nila ang higanti, ngunit ang kanilang mga putok ay tila kulang. Gumanti si Edor sa pamamagitan ng pagbagsak ng isang gusali at paghagis ng mga labi sa kanyang mga kaaway. Nalaman namin na para sa isang tao na gumamit ng mahika, ang estilo ng pagsulat na summon ng magic ang tanging paraan nito, sa pamamagitan ng pag-unawa at pag-systemize ng mga mekanismo ng magic. At kahit na siya ay nakulong, nagawa niya itong isagawa sa kanyang isipan, kaya bale nabuklod siya sa loob ng 10 taon. Sa tingin niya, lahat ng mamamayan na nakinabang sa pagkasawi ng kanyang amo ay may kasalanan, kaya plano niyang lipulin ang buong bansa. Nagpatawag siya ng 2 gatlang gun, at sinimulan niyang salakayin ang lahat. Ngunit sa kabila ng paghihiganti, hindi ito tama, at nagsimula siyang umiyak. Nakita ni Eugenia na si Edor ay nasa kamay ng higanti, at ang NSB ay nag-deploy ng mga jet nito. Hinatake nila siya ng mga missile, at nakita namin ang mga sibilyan na nahuli sa crossfire. Ang isang napakalaking gusali ay malapit nang mahulog sa isang bata, ngunit iniligtas siya ni Darlene sa tamang oras. Humihingi siya ng tawad sa lahat ng nangyari, ngunit ipinangako niyang aayusin niya ang lahat. Samantala, sa palasyo, nakita namin ang emperador sa kama, at nalaman namin na siya ay nagdurusa sa isang sakit na walang lunas. Iniisip niya kung ito ay isang sumpa mula sa Diyos, ngunit hindi siya nagsisi sa kanyang ginawa, iniisip na ang pagtapos sa mga mangkukulam ay isang kinakailangang bagay na gawin para sa kapakanan ng sangkatauhan. Nakita namin si Edor na nakikipaglaban sa mga sundalo sa lupa, ngunit ang kanyang mahika ay napakalakas, at pinawi niya silang lahat. Malapit na niyang tapusin ang huling sundalo, ngunit biglang nakiusap si Darlene sa kanya na huminto, sa pag-aakalang sapat na ang ginawa niya, na nagsasabing ayaw na niyang makakita pa ng mga inosenteng tao na masawi. Pero iniinis lang siya nito. Iniisip ni Edor kung paano niya ito pinakawalan dahil siya ay mula sa ibang bansa, ngunit sa palagay niya ay dapat niyang lipulin ang lahat. Sinabi sa kanya ni Darlene na hindi gugustuhin ni Mary Jane na makita siyang ganito, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag gamitin ang pangalan ng kanyang amo. Iniisip ni Edor kung ginagamit lang siya ng mga tao bilang pang-abala, na inaalala kung paano nila gustong makipaglaban ng marumi. Ngunit ipinahayag ni Darlene na siya ay isang mangkukulam. Hindi naniniwala si Edor na umiiral pa rin ang mga mangkukulam, ngunit nanumpa siya na totoo ito, at sinabing ang ilan sa kanila ay nakaligtas. Nagtataka si Edor kung bakit hindi nila sinubukang iligtas ang kanyang amo, ngunit sinabi niya na desperado silang makatakas sa kanilang sarili. Ayaw marinig ni Edor ang kanyang paghingi ng tawad, ngunit binanggit niya na maaari siyang buhayin ng mga ito. Nahirapan itong paniwalaan ni Edor, ngunit sinabi ni Darlene na pumasok siya sa bansa para hanapin siya para magamit nila ang kanyang mga alaala para ibalik ang kanyang amo. Naghahanda si Edor na tapusin siya, ngunit sa pagtingin sa kanyang mukha, naalala niya ang kanyang amo. Napaluha siya, at sinabi sa kanya ni Darlene na hindi na siya nag-iisa. Ngunit bigla siyang inatake, at hindi makapaniwala si Eugenia na hindi niya nataman si Edor. Sa isang flashback, nakita natin ang isang nasusunog na nayon kung saan pinapanood ni Darlene ang pagtanggal ng mga sundalo sa mga mangkukulam.
Ang mangkukulam na si Michelle ay nagpahayag na ang mga tao ay umatake ng walang babala, at si Darlene ay nagtataka kung bakit nila ito ginagawa dahil ang mga mangkukulam ay walang ginawa upang maging karapat-dapat dito. Alam ni Michelle na hindi sila makakalaban dahil may aparatong pumipigil sa kanila sa paggamit ng mahika, kaya sinabihan niya si Darlene na tumakas at ipaalam sa pinuno ng Ophelia ang tungkol sa insidente. Pinayuhan niya si Darlene na sundan ang bituin ng apokalipsis na sinasabing dadalhin siya nito sa mansyon ni Rafaela. Sinabihan siya ni Michelle na tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya, kaya tumakbo siya palayo, tumakas mula sa nayon habang pinapalibutan ng mga sundalo si Michelle. Sa kasalukuyan, si Darlene ay lubhang nasugatan, ngunit sinabi sa kanya ni Ador na kumapit, tinanong siya kung paano niya mabubuhay si Mary Jane. Binigyan niya siya ng mahalagang impormasyon, ngunit biglang pinaputukan sila ng mga sundalo, na nagtatapos sa buhay ni Darlene. Napagtanto ni Ador na napapalibutan siya, at nagpaputok ang mga sundalo, ngunit napigilan ng kanyang mahika ang mga bala sa himpapawid, at pinabalik niya ang mga ito sa mga sundalo. Sinubukan ni Eugenia na atakihin si Ador, ngunit nakontrol niya ang bala, na ginawa itong napakalaki bago ibinalik kay Eugenio, na ikinasawi niya sa isang iglap. Samantala, pumunta si Yoki sa magic suppressing device na nag-iisip tungkol sa pag-activate nito para talunin si Ador, ngunit pinigilan siya ng direktor na si Krisha, na sinabi sa kanya na hindi nila maa-activate ang device. Humingi ng paliwanag si Yoki, kaya tinawagan ni Krisha si Yami, na sinasabi sa kanya na may kakaiba sa device. Ibinunyag niya na naglalabas ito ng ilang particles na nauugnay sa pagbuo ng isang mapanganib na sakit na pumapaslang sa mga selula sa katawan ng tao, na nagpapaliwanag kung bakit ang mga sundalong sangkot sa witch hunt ay nagdusin ng kakilakilabot na kapalaran. Ipinaliwanag niya na ang natural na kapaligiran ay nagbago pagkatapos na maalis ang mga mangkukulam, kaya ang kapaligiran na nag-aalis ng mga particle ay nawala na ngayon, na ginagawang mas mapanganib ang aparato kaysa sa dati. Ipinaalala ni Krisha kay Yami na ang emperador ay nalantad din sa kagamitang ito, na nagpapaliwanag kung bakit siya ngayon ay dumaranas ng isang sakit na walang lunas. Pinagmamasdan ni Yami si Ador habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang pagwawala habang sinasabi ni Krisha si Yoki na umalis, ngunit sa halip ay sumugod siya sa device, alam niyang si Ador ay isang banta sa lahat. Inutusan ni Krisha ang lahat na umatras habang hinahabol niya si Yoki, na sinasabi sa kanya na huwag ay activate ito, ngunit nagpapatuloy pa rin siya. Biglang ibinaba ni Ador ang kanyang panulat, at nakatanggap si Yami ng tawag mula kay Krisha, na nagsabi sa kanya na maayos ang lahat dahil hindi na niya pinaganya ang device. Siya ay nag-aalala tungkol kay Yoki, ngunit sinabi sa kanya ni Krisha na harapin si Ador dahil hindi nila ito matatalo kung sisimulan niyang gumamit muli ng mahika. Ipinaalala ni Krisha sa kanya na hindi sila matatalo dahil ang imperyo ay dapat na walang talo, kaya inutusan niya ang mga sundalo para sumugod habang sinusubukang kunin ni Ador ang kanyang panulat. Ang mga sundalo ay naghahanda sa pagpapaputok, ngunit isang babae ang sumugod habang ang isang kalapit na gusali ay gumuho, na humahadlang sa kanilang linya ng paningin. Naghahanda ang dalaga na tapusin si Ador na tatanggapin ang kanyang kapalaran na masaya na sa wakas ay makakasama na rin niya si Mary Jane. Nagawa niyang pugutan siya ng ulo, at habang namuo ang alikabok, iniharap niya ang kanyang ulo sa mga sundalo na masaya na sa wakas ay naharap na ang banta. Ipinagdiriwang ng lahat ang tagumpay, ngunit sinabi sa kanila ni Yami na masyado pang maaga para magdiwang dahil kailangan pa nilang kunin ang bangkay ni Ador, at iligtas ang mga biktima sa lugar. Tinitingnan niya ang sundalong pumaslang kay Ador habang ipinaalam sa kanya ng isang opisyal na siya ay isang bagong recruit na sinasabing titingnan niya ang kanyang background, ngunit sinabi sa kanya ni Yami na huwag mag-abala, na inutusan siyang hanapin si Yoki. Nakatanggap ng medikal na atensyon sina Krisha at Yoki habang naghahatid ng talumpati ang emperador na sinasabi sa lahat na si Ador ang naging sanhi ng sakuna na humantong sa pagkasawi ng marami. Ibinunyag niya na hindi nila alam kung paano gumamit ng mahika si Ador dahil tao lang siya, at nakonsensya ang emperador sa pagpayag niyang mabuhay ng matagal. Ngunit sinabihan ng emperador ang lahat na huwag mag-alala, na sinasabing ang kanilang imperyo ang pinakadakila dahil nakuha nito ang kapangyarihan ng agham kasama ang pinakamahusay na mga sundalo sa mundo. Nakita namin ang isang babae na nagngangalang Aileen, na katatapos lang manood ng talumpati ng emperador. Ipinaalam ng instruktor sa lahat na ang mga mag-aaral ay nasawi dahil sa insidente, ngunit magpapatuloy pa rin sila sa mga pagsusulit.
Nagtataka ang isa sa mga estudyante kung bakit kinakampihan ni Ador ang mga mangkukulam sa kabila ng pagiging tao, at iniisip ng instructor na baka na-brainwash siya. Pagkatapos ng klase, nilapitan si Aileen ng isa pang babae na nagsasabing alam niya ang nangyari, ngunit sinabi sa kanya ni Aileen na ito ay isang normal na reaksyon sa sitwasyon. Bumisita si Aileen sa lugar kung saan nangyari ang insidente, at binibigyang galang niya ang mga nasawi, na inihayag na galit siya sa gobyerno sa hindi pagprotekta sa mga mamamayan nito. Humingi siya ng tawad sa kanyang nobyo, sa pag-aakalang dapat ay galit na galit ito sa kanya dahil nagkaroon siya ng pagkakataong iligtas ito nang magwala si Ador, ngunit nang makita niya ang higanteng robot, agad itong tumakbo, at nadurog ito. Kinamumuhian niya ang kanyang sarili sa pag-abandone sa kanya, ngunit tinitingnan niya ang mga larawan ni Ador na nagpapakita na nakita niya itong pogi gaya ni Piolo Pascual. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ni Aileen na pinapanood siya ng deputy director na si Robert. Alam niyang nagtatrabaho siya sa gobyerno, ngunit sinabi ni Robert sa kanya na huwag mag-alala dahil hindi niya ito isusumbong. Gayunpaman, pagkatapos niyang umalis, tinawagan niya ang kanyang subordinate, si Charmaine, na sinasabi sa kanya na si Aileen ay naimpluwensyahan ng mga tulisan kaya kailangan nilang arestuhin siya para sa pagtataksil. Ipinaalam sa kanya ng isang sundalo na natapos na nila ang panghuling pagsusuri sa lugar ng sakuna, at nang malapit na silang bumalik, ipinaalam sa kanya ni Charmaine na may pumasok na hindi kapani-paniwalang pagsusuri, na nagpapakitang peke ang katawan ni Ador kaya maaaring buhay pa siya. Kitang-kita namin si Ador na sobrang nasasaktan habang ginagamot siya ng ilang mangkukulam. Sa tingin nila, ang paglipat ay masyadong masakit para mahawakan ng isang tao, ngunit nagpakita si Ophelia at pinapakalma ang kanyang isip gamit ang kanyang mahika. Naaalala niya kung ano ang nangyari, at nakita namin na ang sundalo ay lumikha ng isang kopya niya, na nagpapakita na siya ay talagang kaibigan ni Darlene na si Ira. Tinanong ni Ador kung sino siya, ngunit sinabi niya sa kanya na ang pagtulong sa kanya na makatakas ang pangunahing prioridad. Siya ay biglang sinliyuhan sa isang bola, at siya ay pinalipad. Bumagsak si Ador sa lupa, ngunit niyakap siya ni Ophelia, nagpasalamat sa kanyang pakikipaglaban para sa kanila. Hinihiling ni Ador na malaman kung nasaan siya, at ipinahayag ni Ophelia na siya ay nasa bansa ng mga mangkukulam. Kinabukasan, ipinakita siya sa paligid ng lugar, at nakita namin ang mga mangkukulam na namumuhay ng mapayapang buhay. Dinala siya upang makita si Ophelia, at nais ni Ador na maglakad ng mag-isa, ngunit sinabi sa kanya ni Ophelia na ang kanyang katawan ay inilagay sa ilalim ng matinding stress upang makarating doon. Binati siya bilang apprentice ni Mary Jane, ngunit nagtataka si Ador kung paano niya nakilala ang kanyang amo. Ibinunyag ni Ophelia na kilala siya ng bawat mangkukulam sa kanilang bansa, dahil isa siya sa pinakamalakas at pinakamabait na mangkukulam. Ngunit inihayag ni Ophelia na siya ay ipinatapon mula sa bansa, at napagtanto ni Ador na ito ay dahil kinuha niya ang isang tao bilang kanyang apprentice. Ipinaliwanag ni Ophelia na ang kanilang mahika ay nakikita bilang kanilang regalo mula sa Diyos, kaya ipinagbabawal silang ibahagi ito sa mga tao. Sinabi sa kanya ni Ador na dumiretso sa kanyang punto, at ipinakita ni Ophelia ang kanyang quill. Agad na bumangon si Ador, hinihiling na ibalik ito sa kanya. Nagkomento si Ophelia sa craftsmanship nito, alam na si Mary Jane lang ang maaaring gumawa ng ganoong bagay, ngunit ibinalik niya ito sa kanya. Iniisip ni Ador kung posible ba talagang ibalik ang kanyang amo, at sinabi ni Ophelia sa kanya na ang mga mangkukulam ay hindi nagsisinungaling. Nakahinga si Ador sa narinig niya, ngunit bigla niyang nakita ang Earth sa itaas niya. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari, at nalaman namin na itinatag ng mga mangkukulam ang kanilang nayon sa buwan 10 taon na ang nakakaraan. Ipinakita kay Ador ang sagradong puno ng Mayo, na kung paano ipinanganak or muling nabuo ang mga mangkukulam. Ipinaliwanag ni Ophelia na ito ang huling nabubuhay na puno na dinala nila mula sa Earth bago sinira ng mga tao ang iba. Naiintriga si Ador habang pinagmamasdan niya ang isa sa mga prutas na iniisip na maaaring nasa loob si Mary Jane, ngunit sinabi sa kanya ni Ophelia na kakailanganin ang kanyang tulong upang maging ito si Mary Jane. Ipinaliwanag niya na ang magic ay ang pagkilos ng pagbibigay sa kanilang mga iniisip ng isang pisikal na anyo, at ang kanyang estilo ng pagsulat na summon ng magic ay ang pinakadawa nito, na nagpapahintulot sa kanya na makapagbigay ng anyo sa anumang naiisip niya. Sinabi ni Ophelia sa kanya na maaari niyang aisil ang mga alaala ng kanyang amo sa prutas, at ito ang magiging susi sa kanyang muling pagkabuhay.
Sinabihan siya ni Ophelia na isipin ito at tawagan siya kapag handa na siya. Nakita namin si Ador na iniisip ang kanyang amo nang biglang lumapit sa kanya si Ira. Nagtataka si Ador kung ano ang gusto niya, ngunit umiyak si Ira sa pagkawala ni Darlene para lamang iligtas siya. Sinabi ni Ador na hindi niya problema iyon at nagsimula siyang maglakad palayo. Iniisip ni Ira na siya ay makasarili at iniisip lamang na buhayin ang kanyang amo, at nagtataka siya kung bakit nila itinaya ang kanilang buhay para sa isang tulad niya. Ngunit alam ni Ador ang katotohanan, alam na plano ng mga mangkukulam na gamitin siya at ang kanyang amo. Nagulat si Ira nang marinig ito, ngunit sinabihan siya ni Ador na huwag umarte na parang Walem, na inihayag na sa mga huling sandali ni Darlene ay binalaan niya siya tungkol sa mga intensyon ng mangkukulam. Sinabi niya na ang mga mangkukulam ay nabubuhay sa matinding kapaligiran ng walang anumang kagamitang pangproteksyon, at ang katunayan na lumikha sila ng gayong engranding pasilidad ay upang magkaroon sila ng hole upang mapanatili ang mga tao. Alam niyang plano nilang kunin ang mga alipin at mga bata gamit ang kanilang kakayahang paglipat, at turuan sila ng salamangka sa estilo ng pagsulat para makalaban nila ang mga mangkukulam. Alam niyang nasa bingit ng pagkalipol ang mga mangkukulam, kaya dapat ay naghahanap sila ng paraan para makakuha ng mas maraming sundalo. Si Mary Jane lang ang nakakagawa ng mga quills, kaya sinusubukan nilang buhayin siya para makagawa pa siya. Nagtataka si Ira kung ano ang plano niyang gawin, nagmamakaawa sa kanya na tulungan sila. Sinabi ni Ador na plano niyang buhayin ang kanyang master, ngunit nagpasya siyang susundin niya ang kanyang kalooban kaya kung tatanggihan niya sila ay ituturing niyang mga kaaway ang mga mangkukulam. Dumating ang oras ng ritual, at ginamit ni Ador ang kanyang mahika upang ipadala ang kanyang mga alaala sa prutas. Naalala niya ang mga panahong kasama niya ito, iniisip kung gaano niya ito kamahal. May nakakasilaw na liwanag habang nakumpleto ang ritual, ngunit si Darlene ang lumabas mula sa prutas. Nalaman namin na nagpasya si Ador na huwag buhayin si Mary Jane dahil ayaw niyang magdusi siya, na iniisip na ang mundo ay hindi isang lugar para sa isang kasing husay niya. Nagising si Darlene na napagtanto na siya ay nasa bansa ng mga mangkukulam, at nagtataka siya kung ano ang kanyang ginagawa doon. Binigyan siya ni Ador ng mga damit, sinabihan siyang isuot ito habang sinasabi niya sa kanya na iniligtas niya ang kanyang buhay kaya gusto niyang ibalik ang pabor. Kinundena ni Ophelia ang kanyang aksyon, ipinaalala sa kanya na ginawa nila ang kanilang paraan upang tulungan siya, kaya nagtataka siya kung bakit sinira niya ang lahat ng kanilang mga pagsisikap. Iniisip ni Ophelia na minanipilo siya ni Darlene para gawin ito, ngunit sinabi niya kay Ophelia na siya mismo ang gumawa ng desisyon. Napagpasyahan ni Ophelia na wala siya sa kanilang panig, ngunit sa sandaling iyon ay napagtanto niya na napapalibutan sila ng mga portal, habang isiniwalat ni Ador na nasa kanya pa rin ang tracking device ng tao. Sinisira niya ito, na nagdulot ng pagsabog na sumunog sa sagradong puno. Nagpakita si Yummy at pinalibutan ng mga sundalo ang mga mangkukulam habang sinusubukang iligtas ng isang mangkukulam ang puno, ngunit pinaslang siya ng isang sundalo. Napagtanto ng mangkukulam na nasa panganib sila, kaya ang isa sa kanila ay gumagamit ng magic ng pagpapahusay, nilagyan ng mga mangkukulam ng suit of armor. Hinarap ni Ador si Yummy, iniiwasan ang kanyang pag-atake at gumamit ng mahika para nakawin ang kanyang baril. Inatake siya ni Ador, pinatumba siya, kaya inilagay niya ang kanyang gamit sa pagtatanggol, na nagpapahintulot sa kanya na makaligtas habang patuloy siyang inaatake ni Ador. Ngunit pinigilan ni Darlene si Ador, kaya nagtaka siya kung ano ang gusto nito. Ginagamit ng mga mangkukulam ang kanilang salamangka, pinapas lang ang mga sundalo, at ginawa ni Ophelia ang kanyang panghuling spell, na nagpapadala sa mga sundalo sa himpapawid. Sinubukan nilang atakihin siya, ngunit iniiwasan siya ng mga bala habang ang mga sundalo ay nagtitipon sa isang lugar kung saan agad silang nadurog hanggang sa masawi. Sa palagay ni Ophelia ay nakuha na nila ang tagumpay, ngunit napagtanto niya na mas maraming sundalo ang dumating, iniisip na sinusubukan ng mga tao na higaitan sila. Nakita namin ang mga opisyal ng tao na nanunood ng labanan sa conference room, at nalaman namin na may natitirang buwan na lang si Krisha para mabuhay dahil nalantad siya sa magic suppressing device. Tinanong siya ni Direktor Dino, na nagtataka kung paano nakaligtas ang mga mangkukulam, kaya ipinakita niya sa kanya ang isang larawan na nagpapakita na ang mga mangkukulam ay nakakuha ng satellite ng tao upang maabot ang buwan. Ibinunyag niya na natuklasan niya lamang ito, na ipinaliwanag na ang istruktura na itinayo sa buwan ay nakatago sa pamamagitan ng mahiwagang pagbabalat kayo.
Ngunit pinayuhan siya ni Dino, sinabi sa kanya na ang kanyang ahensya ay tumatanggap ng napakalaking budget mula sa gobyerno, kaya hindi nila dapat payagang mangyari ang ganitong bagay. Ipinaalala niya sa kanya na naniniwala ang mga tao na ang digmaan sa mga mangkukulam ay tapos na, kaya ang kanyang pagkabigo ay maaaring magdulot ng higit pa sa kanyang buhay. Ngunit sinabihan siya ni Direktor Shinro na huwag mag-alala, sinasabing malulutas nila ang problema. Nakita namin si Yoki sa isang stasis chamber, habang inaalala ni Yami ang mga panahong magkasama sila. Naalala niya kung paano sinabi sa kanya ni Christian na hayaan ang kanyang ahensya na pangasiwaan si Yoki, nangako na siya ay maliligtas, ngunit nagsimula siyang matakot sa pinakamasama. Bumalik tayo sa labanan, habang sinisisi niya si Ador sa nangyari kay Yoki. Bumangon siya at sinuntok niya si Ador, at natamber siya. Si Yami ay nagngangalit at siya ay sumusugod para sa isang malakas na pag-atake, habang iniisip niya kung paano sinira ni Ador ang kanyang pangarap na mamuhay ng mapayapang buhay kasama si Yoki. Inilabas niya ang kanyang ultimate skill na sumasaklaw sa buong lugar na agad na hinihiwa ang mga mangkukulam sa kalahati kasama na si Ophelia. Ngunit nagawa itong iwasan ni Ador. Nahati na rin si Darlene sa kalahati, ngunit gumagamit si Ira ng duplication magic para iligtas siya, na sinasabi sa kanya kung gaano niya siya kamahal. Ngunit nakita natin na pinaslang na rin si Ira, kaya nagdalamhati si Darlene sa kanyang pagkasawi, na nagnanais na matigil na ang lahat ng karahasan. Ipinagpatuloy ni Ador ang kanyang pakikipaglaban kay Yami, tinakpan ang kanyang mga braso ng baluti at ginamit ito upang maghatid ng isang mapangwasak na suntok na dumurog sa espada ni Yami at tumagos sa kanyang katawan. Tatapusin na sana siya ni Ador, ngunit hineranggan niya ito gamit ang kanyang baluti upang pagalingin ang kanyang katawan at ayusin ang kanyang espada. Nagawa niyang itulak pabalik si Ador habang nawawalan ng pag-asa ang mga mangkukulam, iniisip na malapit na silang maubos dahil nawasak na ang sagradong puno, kaya walang mga mangkukulam na isisilang muli. Alam nilang sila na ang huling mangkukulam sa mundo, kaya determinado silang mabuhay, ngunit patuloy silang tinutugis ng mga sundalo. Sumugod si Yami, at nagawa niyang tusokin si Ador, ngunit napagtanto niya na hawak ni Ador ang kanyang panulat, at nagpakita ang napakalaking espada na kalaban, na pinutol ang braso ni Yami. Ginagamit niya ang kanyang baluti upang pigilan ang pagdurugo, habang napagmamasdan ni Ador na pareho sila ng tingin sa kanilang mga mata, sa pag-aakalang gusto rin ni Yami na maghayganti. Nilipol ng mga sundalo ang mga mangkukulam, habang naghahanda si Yami na tapusin si Ador na sinasabi sa kanya na masawi kasama ng mga mangkukulam. Ngunit inutusan ni Darlene si Yami na huminto at napagtanto niyang hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Nalaman namin na si Darlene ay may kapangyarihan ng pag-ibig na nagpapahintulot sa kanya na manipulahin ang mga lalaki upang gawin ang kanyang utos. Alam ni Yami na delikado ang spell, kaya sinubukan niya itong atakihin, ngunit pilit niyang ginagalaw ang kanyang katawan. Sinabihan siya ni Ador na tapusin si Yami, ngunit nakiusap si Darlene sa kanya na itigil na ang labanan, at sinabing iwawaksi niya ang kanyang mahika kung mangangako itong iiwan silang mag-isa. Nagalit si Ador, ipinaalala sa kanya na pinaslang ni Yami si Ira, at sinabi niya sa kanya na hindi nila mapapatawad ang mga sundalo dahil nakapaslang sila ng napakaraming mangkukulam. Nagtagumpay si Yami na pigilan ang kanyang spell, at sinimulan niya itong hampasin, na sinasabi sa kanya na ang mga mangkukulam ay nagdudulot ng kaguluhan sa mundo, kaya hindi sila maaaring payagang umiral. Ipinaalala niya sa kanya na nag-amok si Ador, na humantong sa pagkasawi ng hindi mabilang na mga tao, at sinisisi niya ang mga mangkukulam para dito, alam niyang hindi ito mangyayari kung hindi natuto si Ador ng mahika. Ngunit sinabi ni Darlene sa kanya na nakapaslang din siya ng hindi mabilang na mga tao, na nagpapaalala sa kanya tungkol sa mga mangkukulam na pinaslang niya sa kanyang mga misyon. Nagtataka siya kung bakit niya ginagawa ito, na nagpapaalala sa kanya na ang mga mangkukulam at mga tao ay dating magkaibigan, at sinusubukan niyang kumbensihin siya na wakasan ang labanan. Ginagamit ni Darlene ang kanyang spell, at sinisikap niyang pagtagumpayan ito, ngunit sa huli ay nabigo siya, na nagsasabing uutusan niya ang kanyang mga puwersa na umatras. Ngunit pinaslang siya ni Ador, hiniwa ang kanyang ulo. Naisip ni Ador na kapaki-pakinabang ang mahika ni Darlene, kaya niyaya niya itong samahan siya sa kanyang pagsisikap na sirain ang sangkatauhan. Pumunta kami sa Royal Palace kung saan nakatanggap ang emperador ng ulat na mukhang nananalo si Yami laban sa mga mangkukulam. Nalaman niya na nasa labanan din si Ador, at nagdiwang siya, na nagsasabing dapat nilang tapusin ang lahat sa buwan.
Sinabi niya sa kanyang asawa na purihin siya dahil sa wakas ay napaslang na niya ang mga mangkukulam, at pinalakpakan siya ng lahat. Ngunit iniisip ng sundalo na siya ay nabalisa. Napansin ng sundalo na kakaiba ang kilos ng emperador, at inutusan siya ng kanyang asawa na masawi. Kaya nagsimula siyang lumayo, sinabing handa siyang masawi para mapasaya ang kanyang asawa. Inakyat niya ang pader, at sinabihan siya ng sundalo na huminto, ngunit ipinaalala niya sa sundalo na siya ang emperador, na sinasabing nagawa niyang gawing pinakamalakas ang imperyo sa mundo. Sinabi niya na ginawa niya ang lahat dahil mahal niya ang kanyang asawa, at nahulog siya sa gusali habang tinatanggal ng kanyang asawa ang magic ng kanyang pag-ibig. Nakita namin na siya ay natusok, at ang sundalo ay tumawag para sa backup na napagtanto na siya ay isang mangkukulam. Ngunit ginagamit niya ang kanyang spell sa kanya, kaya sinabi niya sa iba na ang emperador ay nahulog lamang sa kanyang kasawian. Si Shinro ay nagtatrabaho para sa kanya, at sinabi niya sa kanya na alisin ang mga kalaban dahil ang kanyang mahika ay hindi gumagana sa kanila. Sinabi ni Shinro sa kanya na siya ang mamamahala sa mundo, ngunit ipinahayag niya na wala siyang pakialam tungkol doon. Nalaman namin na siya ang mangkukulam na si Gretchen, na tinalikuran ang kanyang mga ideya ng pagkukunwari, na nakakuha sa kanya ng titulo bilang Witch of the Unknown. Bumalik tayo sa buwan kung saan tumanggi si Darlene na sumama kay Ador. Sinabi niya sa kanya na huwag iwaksi ang kanyang mahika habang tinatahak niya ang mga sundalong hindi makagalaw. Pinapaslang niya silang lahat habang iniisip nitong pigilan siya sa paggamit ng kanyang mahika, at hinahamon niya itong gawin. Pero wala siyang ginagawa. Ang mga sundalo ay nagmamakaawa para sa kanilang buhay, at sinabi ni Darlene sa kanya na ang pagpaslang sa kanila ay hindi magbabago ng anuman, na sinasabing ito ay magbibigay lamang ng inspirasyon sa ibang tao na maghayganti. Sinabi ni Darlene sa kanya na ayaw na niyang makakita ng mga taong nasasawi, na nagmamakaawa sa kanya na huminto. Ngunit pinapaslang pa rin ni Ador ang mga sundalo. Pumunta siya sa ulo ni Yumi, at gumamit siya ng voice imitation magic. Sa headquarters, nakikita namin ang mga tao na nagpapanik dahil nasira ang mga kamera sa buwan, kaya wala silang makita. Nagsisimula silang matakot sa pinakamasama, ngunit nakatanggap sila ng tawag mula kay Yumi na nagsasabi sa kanila na nanalo sila sa labanan at ang mga mangkukulam sa buwan ay nabura. Ngunit sinabi niya sa kanila na ang labanan ay mahigpit, kaya nawala ang lahat ng kanyang mga tauhan, na sinasabing siya lamang ang nakaligtas. Alam ni Christian na hindi si Yumi ang kausap nila, at nakita namin si Ador na sinusuot ang mukha ni Yumi habang inuutusan niya silang ibalik siya sa Earth. Napagtanto ni Ophelia na ito ang gusto niya sa simula, at handa siyang isakripisyo ang mga mangkukulam para makamit ang kanyang layunin. Sinabi niya kay Darlene na sumama sa kanya, ngunit sinampal siya nito, sinabing mahihiya si Mary Jane na makita kung ano na siya. Malapit na silang i-teleport sa Earth habang sinusumpa ni Ophelia si Ador, umaasang parurusahan siya ng Diyos sa kanyang mga krimen. Iniisip ng mga tao sa punong tanggapan na malapit na nilang makita si Yumi, ngunit alam ni Krisha ang katotohanan, at determinado siyang ipaghiganti siya. Kaya't inihanda niya ang kanyang mga tauhan, at pagkatapos ng teleport sequence, inutusan niya silang magpaputok. Ngunit napagtanto nila na hindi nagpakita si Ador sa kanilang lokasyon dahil binago ang mga coordinate ng paglilipat. Nakita namin si Ador at Darlene sa gitna ng isang disyerto, at nalaman namin na bago sila ay teleport palayo, nagawang baguhin ni Ador ang mga transfer coordinates. Determinado siyang wasakin ng imperyo, na nagsasabing dapat silang magsimula sa pamamagitan ng pangangalap ng impormasyon at mga supply. Ngunit tumanggi si Darlene na sumama sa kanya, sinabing gusto niyang bumalik sa buwan. Sinabi ni Ador sa kanya na ang mga mangkukulam ay nasawi na, at gumamit siya ng isang spell upang ipakita ang kanyang mga alaala, na nagpapaalala sa kanya na sinubukan niyang makipagkasundo sa mga sundalong pumaslang sa mga mangkukulam. Sinabi ni Ador sa kanya na siya ay balisa, ngunit ipinaliwanag niya na gusto niya itong makita dahil siya ay isang tao na sinanay ng isang mangkukulam, kaya naisip niya na maaari itong magsilbing tulay sa pagitan ng mga tao at mga mangkukulam. Iniisip ni Darlene kung hanggang saan ang mararating nito para sa kanyang paghihiganti, na sinasabi sa kanya na hinding-hindi siya patatawarin ng mga tao, kaya hindi matatapos ang pakikipaglaban. Ngunit tumanggi si Ador na makinig sa kanya, sinabing ang buhay ni Mary Jane ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng sangkatauhan, kaya handa siyang tapusin ang lahat upang ipaghiganti siya.
Ipinaalala ni Darlene sa kanya na napaslang ang mga mangkukulam dahil sa kanya, ngunit wala siyang pakialam. Sinabi niyang ipinatawag niya ang mga tao sa buwan para makabalik siya sa Earth, at napatunayang kapaki-pakinabang ang mga mangkukulam sa huli. Nagalit si Darlene, sinabi sa kanya na huwag hamakin ang mga mangkukulam, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag maging isang ipokrito, na nagpapaalala sa kanya na handa siyang patawarin ang mga taong pumaslang sa kanyang mga kaibigan. Naniniwala si Darlene na ang paghihiganti ay hindi malulutas ang anuman, ngunit wala siyang pakialam na sinasabi sa kanya na wala nang mawawala sa kanya. Nagsimulang maglakad palayo si Ador, ngunit sinugod siya nito, sinasabi sa kanya na mayroon pa rin siyang buhay na pinoprotektahan ni Mary Jane, kaya hindi niya dapat hayaang baguhin siya ng mundo. Sinabi niya sa kanya na kung ipagpapatuloy niya ang kanyang paghihiganti, maaaring mapunta siya sa mga taong gusto niyang tapusin. Ngunit sinabi ni Ador sa kanya na hindi niya ito nakuha, na nagsasabing ang paghihiganti ay ang patunay na si Mary Jane ay nanirahan sa kanya, at natatakot siya na siya ay makalimutan kung siya ay tumigil sa paghihiganti. Si Darlene ay nagsimulang maunawaan siya, ngunit napagtanto niya na siya ay nasugatan, at nakita namin na sila ay nakita ng isang grupo ng mga biker. Nagpa siya ang kanilang pinuno na si Batso na kunin sila. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Ador sa isang silid. Naalala niya na bago siya nawalan ng malay, nakiusap si Darlene sa mga bikers na iligtas siya. Kaya, sa tingin niya ay nasa hideout siya. Inanyayahan siya ni Batso na uminom, sinabing makakatulong ito sa kanya na makarecover, ngunit tumanggi siyang uminom kasama niya. Tinanong niya si Batso tungkol kay Darlene, kaya ipinakita niya si Ador sa paligid ng lugar na inihayag na sila ay nasa mga kaparangan kung saan ang mga taong nakatakas mula sa kaharian ay namumuhay bilang mga palaboy. Narinig niya si Darlene na sumisigaw habang maraming tao ang nagkukumpulan sa kanya, at ipinaliwanag ni Batso na hindi nila karaniwang nakikita ang mga kabataang babae, kaya naisip ni Ador na siya ay nasa panganib. Nagmamadali siyang pumunta sa kinaroroonan niya, ngunit napagtanto niyang nagbibisikleta lang siya at nahihirapan siyang kontrolin ito. Nakita niya si Ador, at binigyan niya ito ng isang simbolo ng kanyang paghingi ng tawad, na sinasabing pinagsisisihan niya ang lahat ng mga bagay na sinabi niya, ngunit itinapon lamang niya ang mga ito. Nang gabing iyon, sabay-sabay na umiinom ang mga lalaki, at pinagsilbihan sila ni Darlene, na nagpapahintulot sa kanila na magsaya sa party. Pinagmamasdan sila ni Ador mula sa malayo, habang nagtataka ang isang grupo ng mga lalaki kung girlfriend ba niya ito. Itinanggi niya ito, sinabing naglalakbay lang sila sa mundo, ngunit pinagtatawanan siya ng mga lalaki dahil hindi sila naniniwala sa kanya. Bigla silang bumagsak, at ibinunyag ni Ador na may nilagay siya sa kanilang mga inumin. Nagtataka si Darlene kung nolisan niya ang mga ito, ngunit sinabi niya sa kanya na binago lang niya ang formula ng alkohol upang gawing pampakalma. Nagtataka si Darlene bakit hindi niya ito napansin dahil isa siyang mangkukulam. Bumunot ito ng baril, ngunit sinabihan niya itong huwag tapusin ang mga lalaki dahil mabubuting tao sila, na nagpapaalala sa kanya na sila ang nagligtas sa kanya. Sinabi ni Ador sa kanya na wala siyang pakialam, ngunit nagpasya siyang huwag tapusin ang mga ito dahil hindi sila karapat-dapat na tapusin. Sinabi ni Ador sa kanya na hindi niya kailangan ang tulong niya, na iniisip na hindi sila magkatugma dahil sa kanyang saloobin, ngunit sinabi ni Darlene sa kanya na sinusubukan niyang makisama sa mga tao, kaya sinusubukan niyang magpanggap na okay siya, ngunit hindi pa rin siya nakabawi sa nangyari. Gayunpaman, sinabi ni Ador sa kanya na huwag maging katulad niya, at nagsimula siyang maglakad palayo. Pagkaraan ng ilang oras, kinausap siya ni Batso sa pag-aakalang masamang tao si Ador, ngunit naalala niya na ayaw ni Ador na matulad siya sa kanya, kaya naisip niya na talagang mabait itong tao. Inihayag ni Batso na kilala niya si Ador, na inihayag na malapit na siyang masawi sa disyerto nang gumamit si Mary Jane ng salamangka ng yelo at pinainom siya ng tubig. Sinabi niya na makakamit ng tao ang tunay na kaligayahan kapag nakahanap siya ng isang bagay na karapat-dapat na ipaglaban, na sinasabi kay Darlene na maaaring tama siya tungkol sa paghihiganti, ngunit ang mundo ay napakarelatibo na mahirap sabihin ang tama sa mali. Sinabi niya na ayaw niyang masawi si Ador, kaya sinabihan siya ni Batso na sundan siya. Habang naglalakad sa disyerto, nakita ni Ador ang isang motorbike na papalapit na iniisip na siya ay hinahabol kaya naghanda siya para sa labanan, ngunit napagtanto niya na si Darlene lang pala ito, at siya ay dumaan sa kanya, na nagsasabi sa kanya na nagpasya siyang sumama sa kanya.
Nagtataka si Edor kung bakit hindi siya tumitigil, at lumalabas na hindi siya marunong magpreno, kaya nagsimula siyang sumigaw ng tulong habang sinusundan siya ni Edor, sa pag-aakalang siya ay maaaring masaktan. Pabalik sa lungsod, isang alaala ang ginanap para sa emperador na binabanggit ang lahat ng kanyang mga nagawa sa buong panahon ng kanyang paghahari. Ang mga tao ay sabik na nanunood habang ang susunod na pinuno ng imperyo ay inihayag, at ito ay walang iba kundi ang reyna. Naglalagay siya ng isang palabas para sa mga tao, at habang kumakanta siya para sa kanila, nakikita nating lahat sila ay nabighani sa kanyang kapangyarihan. Samantala, sa isang malayong lugar, nakikita namin ang isang grupo ng mga tao habang nanonood sila ng broadcast, ngunit alam nila ang kanyang pagkakakilanlan bilang ang mangkukulam na si Gretchen, napagtanto ang kanyang mga aksyon na puksain ang kanyang sariling mga tao at maging reyna na nakakabalisa kung iisipin. Pumalakpak sa kanya ang lahat pagkatapos ng kanyang pagganap. Nakita namin si Shiro na nagnanais na sana ay naroon siya ngunit nabanggit na ang kanyang misyon ang mauuna. Nawalan siya ng signal sa pagsubaybay kay Ador, kaya naghahanda siyang hanapin siya sa makalumang paraan. Nakita namin si Ador na nakasakay kay Darlene, habang iniisip kung ano ang plano nito dahil wala itong balak na sumuko sa kanyang paghihiganti. Sinabi ni Darlene na may mabubuting tao sa mundo tulad ni Batso at ng kanyang mga kaibigan, kaya umaasa siyang maililigtas niya sila. Gayunpaman, tumanggi si Ador, binabalaan siya na huwag humadlang sa kanya. Dumating sila sa isang maliit na bayan na tinatawag na Sandland, ngunit nalaman nilang ganap na itong inabandona. Naghanda si Edor na tumingin sa paligid, sinabihan si Darlene na manatili sa likuran, ngunit nagmakaawa siyang sumama sa kanya. Nagtanong siya tungkol sa kanyang bag, at sinabi niyang naglalaman ito ng mga supply mula kay Batso tulad ng pagkain, benda, at gamot. Inilabas niya ang ulo ng isang snowman, pinindot ang butones sa ulo nito, at lumikha ito ng instant tent, ngunit hindi humanga si Edor at nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Habang tumitingin sila sa paligid, walang nakikitang senyales ng pakikibaka si Edor, kaya naman nagtaka siya kung saan nagpunta ang lahat. Dumating sila sa istasyon ng pulisya, ngunit nang tumingin sila sa loob, si Darlene ay natakot sa isang daga na naging sanhi ng isang eksena habang siya ay tumuntong sa sahig. Binalaan siya ni Ador na huwag masyadong maingay, ngunit isang lalaki ang biglang sumulpat sa kanyang likuran at nagtatanong kung kailangan niya ng tulong. Si Darlene ay natakot, iniisip na isa itong multo, ngunit kinilala ito ni Ador bilang isang hologram lamang. Patuloy silang naggalugad, at nakatagpo sila ng mga selda ng kulungan. Naririnig nila ang isang kanta na nagmumula sa isa sa mga ito, at nakakita sila ng isang lalaking tumutugtog ng gitara. Tumawag si Darlene para kunin ang kanyang atensyon, at laking gulat ng lalaki nang makita ang ibang tao sa bayan. Ipinaliwanag nila na sila ay manlalakbay lamang, at nagtataka si Ador kung bakit siya lang ang tao sa paligid. Iniisip ng lalaki na ito ay dahil siya ay isang bilanggo, at nagpasya si Ador na pabayaan na lamang siya, sinabing wala silang negosyo doon. Ngunit sinabi ng lalaki na iyon mismo ang sinabi ng lahat sa bayan bago sila umalis, na sinabi na pagkatapos na mapuksa ang mga mangkukulam at makakuha ng teknolohiya ang mga tao, ang bayan ay itinuring na masyadong makaluma. Nagtanong si Edor kung may malapit na metropolis, at sinabi sa kanya ng lalaki na ang lungsod ng Ma'am Oda ay nasa silangan. Naghahanda si Edor na tumungo doon, ngunit nag-aalala si Darlene sa taong nagugutom. Gusto niyang palayain siya, ngunit sinabi ni Ador na pabayaan na lang siya. Iminungkahi ni Darlene na ibigay sa kanya ang pagkain na nakuha nila mula kay Batso, ngunit sinabi ni Ador na hindi man lang nakalok ang selda, at naroon ang lalaki kasama ang kanyang asawa upang magkaroon ng kapayapaan. Tiniyak niya sa kanyang asawa na wala na sila, at nalaman namin na siya ay ikinulong dahil siya ay inakusahan ng pagiging isang mangkukulam. Hindi niya ito mapoprotektahan sa oras na iyon, ngunit ipinangako niyang mananatili siya rito. Naisip ni Edor na dapat nilang iwanan ang mga ito ng mapayapa, at tumungo siya sa Ma'am Oda, ngunit pagdating nila, napansin ni Darlene na tila ito ay inabandona. May nakita silang babae sa gitna ng kalsada, at nilapitan siya ni Darlene, iniisip kung ayos lang siya, ngunit sinabihan siya ni Ador na mag-ingat, sinabing hindi tao ang babae. Nalaman namin na siya ay isang android, at iniskan niya ang katawan ni Darlene, napagtantong hindi siya magandang pinagmumulan ng kasiyahan, ngunit ang android ay desperado para sa kasiyahan, kaya sinunggaban niya si Darlene, ngunit inatake siya ni Edor, na kinikilala siya bilang isang madola, isang manika na nilikha upang masiyahin ang mga lalaki.
Naririnig niya ang mga boses na nagmumula sa isang gusali, napagtantong marami pang mga madola, kaya naghanda siyang tapusin ang mga ito. Sinabihan si Darlene na hintayin siya habang binabalaan niya itong huwag kumilos ng walang pahintulot niya, ngunit habang lumilingon si Darlene sa paligid, nakakita siya ng isang tumpok ng mga madola, na naging dahilan para mataranta siya. Pumasok si Edor sa gusali gamit ang Enlightened Magic upang pailawan ang koridor, ngunit nakita namin na nagpa siya si Darlene na sundan siya. Iniisip na hindi siya dapat mag-isip kung makita siya nito dahil hindi naman talaga siya masamang tao. Ngunit naalala niya na iniwan niya siya sa nakaraan, at inatake pa siya nito, kaya nagsimula siyang magtanong sa kanyang desisyon. Sa sandaling iyon, nilapitan siya nito, pinagbantaan na tatapusin siya dahil sa tingin niya ay hindi siya sineseryoso nito, ngunit agad itong humingi ng paumanhin, sinabi sa kanya na mas ligtas para sa kanila na magkasama, at nakikita niya ang punto nito, kaya pinayagan niya siya na sumama sa kanya. Naririnig nila ang tunog na nagmumula sa pinto, at napapansin ni Ador na amoy kasawian ito. Pumasok sila sa silid, at nakita nila ang mga madola na nakikipagmahal sa isang bangkay. Nang sinabi ni Ador na sila ay ginawa sa imperyo, sinabi nila sa kanya na gusto nila ng isang tao na magmamahal sa kanila, at nagtataka sila kung bakit sila na-program para sa kasiyahan ng mga tao, na sinasabing sila ay may yumay na sa mga buhay na kanilang kinabubuhayan. Nagmamakaawa sila sa kanya na alisin sila sa kanilang paghihirap, kaya pinaslang niya sila, at pinasalamatan nila siya sa pagpapalaya sa kanila. Naglalakad siya sa paligid ng Madola, at nakita niya ang mga kadena sa lupa, na kinikilala ito bilang mga pagpigil na ginagamit sa mga alipin ng imperyo. Sa tingin niya, ang mga lalaki ay nangangailangan ng pera upang mabili ang Madola mula sa imperyo, kaya inalok nila ang kanilang mga asawa at mga anak na babae bilang kapalit na ginawa silang mga alipin. Dahil dito, naubusan sila ng mga madola, at ang mga lalaki ay hindi makagawa ng susunod na henerasyon, na naging sanhi ng pagkasira ng estado. Nilapitan niya ang tumpok ng mga madola, at nag-configure siya ng device na nagpapakita na pinaplano niyang gamitin ang EMP para ipahinga ang mga ito. Iniisip ni Darlene na gagawa siya ng pabor sa kanila, iniisip kung makakaranas sila ng sakit, ngunit ipinaliwanag niya na makakaramdam lang sila ng kaunting pagkabigla habang ginagamit niya ang kanyang magic sa device na lumilikha ng sound wave na nagbibigay sa kanila ng mapayapang kasawian. Samantala, nakikita namin ang mga ninja na nanunood kay Ador, na kinikilala siya bilang apprentice ni Mary Jane, at alam nila ang tungkol sa kanyang mga pagsasamantala, alam na siya ay isang kaaway ng imperyo. Nalaman namin na nagtatrabaho sila para sa isa pang emperor na nagngangalang Syrup, at ang layunin nila ay mahuli si Ador, ngunit habang papalapit na sila sa kanya, hinaranggan ni Shiro ang kanilang landas, kaya sinubukan nilang ibagsak siya. Pumunta tayo kay Darlene habang inililibing niya ang mga madola, ngunit sinabi sa kanya ni Ador na hindi sila makikinabang sa kanyang mga ritual, na sinasabing dapat niyang parangalan ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapahirap sa mga tao. Nakakakita siya ng libingan para sa mga mangkukulam sa buwan, at sinabi ni Darlene na nasawi sila dahil sa kanya, kaya nagtataka siya kung bakit pinili nitong maglakbay kasama niya, ngunit ipinaliwanag ni Darlene na hindi niya siya sinisisi, alam niyang sinusubukan siya ng mga mangkukulam upang buhayin si Mary Jane, kaya naisip niya na sila ang nagtaksil sa kanya. Babalik na si Ador at Darlene sa kanilang motorbike, ngunit nagulat sila nang makitang naghihintay si Shiro sa kanila. Sinisira niya ang motorbike, at nakita namin na napaslang niya ang mga ninja habang sinasabi niya kay Ador na naroon siya upang tapusin siya. Nalaman namin na nasubaybayan ng kanyang assistant na si Charmaine ang kanilang mga coordinate sa tulong ng intelligence team. Nagtanong si Ador tungkol sa mga ninja, kaya sinabi sa kanya ni Shiro na hindi niya sila kilala, at sinimulan niyang paglaruan ang kanilang mga ulo. Sinabihan siya ni Darlene na huminto, ngunit hinawakan niya ito, at hinayla siya ni Ador, sinusubukang gumamit ng mahika, ngunit bago niya matapos ang kanyang spell, sinuntok siya ni Shiro. Sinubukan niyang atakihin si Shiro, ngunit nagawa niyang iwasan ang mga bala habang sinusugod niya si Ador. Iniisip ni Ador na siya ay isang cyborg dahil ang bilis ng kanyang reaksyon ay hindi pang tao. Sinubukan ni Ador na magpaputok ng isang higanteng bala, ngunit nagawa pa rin itong iwasan ni Shiro, at sinusugod niya si Ador, kaya ginamit ni Darlene ang kanyang love spell, na sinasabi sa kanya na huminto. Sa tingin ni Ador ay gumagana ito, ngunit natatawa si Shiro, sinabing nagulat siya nang makita ang kanyang mahika dahil ito ay katulad ng ginagamit ng Empress.
Nagsimula siyang gumalaw ng malaya habang nagtataka si Darlene kung bakit hindi gumagana ang kanyang mahika, at tinanggal niya ang kanyang kamiseta, na nagpapakitang nasa ilalim na siya ng spell ng Empress. Ibinunyag niya ang kanyang lihim na sandata, at pinakawalan niya ang mga robotak na kamay habang sinabihan ni Ador si Darlene na tumalikod dahil hindi gumagana sa kanya ang kanyang mahika, sinabing wala siyang magagawa sa laban, ngunit naaalala niya ang Emperor na nagsabi kay Mary Jane na ang mga mangkukulam ay walang kabuluhan kung wala ang kanilang mahika, kaya naisip ni Ador na siya ay malupit, ngunit determinado si Darlene na tulungan siya, na nais niyang sumama sa kanya hanggang sa wakas. Si Ador ay humanga sa kanyang pagpapasya, kaya ginamit niya ang kanyang mahika upang lumikha ng isang espada para magamit niya at bigyan ang kanyang sarili ng ilang baluti. Ipinaliwanag niya na ang espada ay napapalibutan ng mahiwagang enerhiya at maaari itong tumagos sa bakal, ngunit kakailanganin niyang matuto ng mga pangunahing kasanayan sa espada upang magamit ito ng epektibo. Inutusan ni Shiro ang mga kamay na umatake, at pinalibutan nila sina Ador at Darlene, ngunit nagawang sirain sila ni Ador nang mapansin niyang kulang sila ng kapangyarihan, ngunit walang limitasyon ang kanilang bilang. Nakita niya si Darlene na nahihirapan, at malapit na itong matalo, ngunit pinoprotektahan niya ito habang inalis ni Shiro ang kanyang limiter, na nagpapataas ng lakas ng kanyang mga kamay. Sinubukan nilang salakayin si Ador, ngunit gumawa siya ng isang spell na nagpapatawag ng mga mahiwagang galamay upang sirain ang mga ito. Nag-transform ang mga galamay sa isang cannonball, at papunta ito kay Shiro habang pinapayuhan siya ni Charmaine na iwasan ito, iniisip na banta ito sa kanya, ngunit naalala niya ang kanyang mga robotak na kamay, na nagpapahintulot sa kanya na ilabas ang kanyang buong kapangyarihan. Nagpupumigla si Shiro laban sa bola ng canyon, ngunit lumaban siya ng todo, at nagawa niyang pigilan ito, ngunit sa sandaling iyon, naglunsad si Ador ng isang sorpresang pag-atake, kaya ipinatawag niya ang kanyang mga robotak na kamay gamit ang mga ito upang pigilan si Ador, ngunit si Darlene ay sumugod, at napagtanto ni Shiro na siya ay ganap na walang pagtatanggol. Nakikita ni Darlene ang isang opening, ngunit ayaw niyang tapusin siya, kaya't inatake niya ang kanyang mga binti, at nakaligtas siya sa pag-atake, na sinasabi sa kanya na dapat sana ay tinusok niya ang kanyang puso. Nagmamadaling pumasok si Ador, ngunit sinuntok niya sila, dahilan para umubo ng dugo si Darlene. Sinabi niya sa kanya na muntik na niya itong matapos, ngunit gumamit si Ador ng mahika upang pigilan siya, sinusubukang sakalin siya hanggang masawi, ngunit lumaban si Shiro gamit ang kanyang mga kamay, at nagpupumilit si Ador na panatilihin ang kanyang spell, alam niyang mawawala ito kung hihinto siya sa pag-spell. Napagtanto ni Darlene na kailangan niyang tapusin si Shiro para iligtas si Ador, ngunit isang kamay ang humila sa kanya palayo, at si Ador ay nabigla. Nakalaya si Shinro, at naghanda siyang dukutin ang mga mata ni Darlene habang nagmamakaawa si Ador sa kanya na huminto. Naalala ni Darlene ang mga sandaling kasama niya si Ador, napagtanto na hindi na niya ito makikita pang muli. Si Shinro ay nagpatuloy sa pagbulag sa kanya, at naalala ni Ador kung paano siya walang nagawa ng tapusin si Mary Jane. Determinado siyang iligtas siya, at pinakawalan niya ang kanyang baluti, na nagpapahintulot sa kanya na makalaya. Nagmamadali siyang lumapit sa kanya, ngunit inalis ni Shinro ang kanyang mga mata, at bumagsak siya sa lupa. Sinabi niya kay Ador na wala siyang nakikita, at napansin niyang dumudugo siya ng husto, kaya natakot siya na maubusan siya ng dugo. Nagsimulang paglaruan ni Shinro ang kanyang mga mata habang sinabihan siya ni Ador na ibalik ang mga ito, ngunit sa halip ay sinira niya ang mga ito. Galit na galit si Ador, naghahanda na mag-spell, ngunit inatake siya ni Shinro, sinipa ang kanyang panulat. Hinawakan niya si Shinro, ibinagsak siya sa pader, at kinuha niya ang kanyang panulat habang inutusan ni Shinro ang kanyang mga braso na umatake. Gumagamit si Ador ng reversal spell, na huminto sa mga braso at nagdudulot sa kanila na bumalik kay Shinro, ngunit itinaas niya ito sa langit habang ang mga ito ay nawasak sa isang pagsabog. Napansin niya na nawala si Ador, at nakita namin siyang nagtatago kasama si Darlene. Ginamit ni Ador ang isang robotak na braso upang patigilan ang kanyang sugat, at nagawa niyang pigilan ang pagdurugo habang pinasasalamatan niya ito sa pagligtas sa kanya, na nagsasabing gusto niyang mamuhay ng mapayapang buhay, ngunit alam niyang imposible ito dahil hinahabol sila ng imperyo. Ipinaalala niya sa kanya si Mary Jane, at nagtataka siya kung bakit hindi niya maprotektahan ang mga taong malapit sa kanya. Nakita namin na hinahanap ni Shinro si Ador, at nagpakita siya kasama ang kanyang higanteng robot na sinusubukang salakayin si Shinro, ngunit nagawa niyang makatakas.
Sinabihan siya ni Edor na tawagan ang kanyang empress na nagbabantang tanggalin ang kanyang mga mata, at nagpagalit ito sa kanya, kaya sinusugod niya si Edor, at nagsimula silang mag-away, ngunit gumuho ang higanteng robot, at napaatras si Edor. Hinabol siya ni Shinro, ngunit ipinatawag niya ang kanyang baluti, at sinubukan niyang lumaban, ngunit ibinaba siya ni Shinro. Malapit na siyang mag-spell, ngunit sinipa siya ni Shinro, na sinasabi sa kanya na masyadong mahaba para sa kanya upang mag-spell, at ito ang dahilan kung bakit siya mahina sa mga pag-atake. Hinipon ni Shinro ang kanyang mga braso, at nag-anyong napakalaking kamao ang mga ito, na ginagamit niya para salakayin si Edor. Pumunta tayo kay Darlene habang hinahanap niya si Edor, ngunit wala siyang makita. Narinig ni Darlene na tumatawag ito sa kanya, kaya naisip niyang nanalo ito sa laban, ngunit napagtanto niyang ginagaya lang ni Shinro ang boses nito. Sinabi niya sa kanya na tumakas, ngunit itinapon siya ni Shinro at binigyan siya ng isang mabagsik na pag-atake. Narinig niya itong nahihirapan, kaya nakiusap siya kay Shinro na huminto, ngunit pinigilan siya nito, at sinimulan niya itong pahirapan. Ibinunyag ni Shinro na ipinaalala nito sa kanya ang Empress, kaya naisip niyang baguhin ang mukha nito. Nalaman namin na nang makilala ni Shinro ang Empress, nalaman niya kaagad na ginawa sila para sa isa't isa, at kusa siyang naging alipin niya. Sinabi niya kay Darlene na hindi siya kailangan ng mundo, nakikita siya bilang isang kopya ng Empress, at binyantaan niya itong tatapusin, na sinasabing gagawin niya rin ito para kay Edor, ngunit nakiusap siya sa kanya na iligtas si Edor, na sinasabing nagwala lang siya sa sobrang galit dahil ang mga mangkukulam ay tinugis, at gusto niyang wakasan ang digmaan, ngunit nagsisimula na siyang maunawaan kung bakit siya gutom sa paghihiganti. Si Shinro ay nagpapatuloy sa pag-atake sa kanya, sinasabi sa kanya na wala siyang pakialam kung anuman ang sabihin niya dahil gusto lang niyang tapusin si Edor, pero sinabihan siya ni Edor na gamitin ang love magic sa kanya, sinasabing gusto niyang maging alipin niya dahil yun lang ang tanging paraan para manalo sila. Nag-aatubili siyang sumang-ayon dito, at ginamit niya ang kanyang mahika, na nagdulot ng isang haligi ng liwanag na nagpakita habang si Edor ay tumanggap ng power-up. Inatake niya si Shinro, itinulak siya pabalik, at nakita namin na nabali ang kanyang kamay, ngunit patuloy siyang gumagalaw sa kabila ng kanyang mga pinsala. Sa isang pagbabalik tanaw, nalaman nating iniiwasan ng mga mangkukulam si Darlene dahil minamaliit nila ang kanyang kakayahan, na nagsasabing ang kakayahang kontrolin ang mga lalaki ay kasuklam-suklam. Pinayuhan siya ni Ophelia na ilihim ang kanyang mahika, sa pag-aakalang sisirain nito ang reputasyon ng mga mangkukulam, at dahil dito, lagi siyang nagpipigil, ayaw niyang gamitin ang kanyang love spell. Bumalik tayo sa kasalukuyan, habang sinasabi sa kanya ni Edor na sa wakas ay naiintindihan na rin niya ito. Na sinasabing masyado siyang nagmamalasakit sa lahat, ngunit sinabihan siya ni Edor na huwag mag-alala tungkol sa kanya dahil hinding-hindi siya mai-in-love sa kanya, kaya ginamit niya ang kanyang mahika, ginawa siyang kanyang alipin, habang sinasabi niya sa kanya na hindi siya magagapi dahil ang kanyang katawan ay lumabag sa mga limitasyon at ang kanyang kapangyarihan sa mahika ay hindi na masusukat. Nararamdaman ni Shinro ang kanyang kapangyarihan, na nakikita siyang isang malaking banta, kaya nagpa siya siyang umatras, ngunit nagpatawag si Edor ng isang quill blade, at nagawa niyang tamaan siya habang sinasabi niya kay Darlene na handa niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para protektahan siya. Tumalon si Shinro sa kanyang mga kamay upang makalayo, ngunit naabutan siya ni Edor, hinawakan ang kanyang ulo at itinapon siya sa maraming gusali. Hindi makapaniwala si Shinro na napakalakas niya, at nagpakita si Edor sa tabi niya, dinurog ang braso niya at binasag siya sa lupa. Humingi ng awa si Shinro, ngunit ginamit ni Edor ang kanyang mahika, na nagbukas ng portal sa kalangitan. Napansin ni Darlene na umuulan ng nyebe, at ipinahayag ni Edor na ito ay isang spell na minsang ginamit ni Mary Jane. Nalaman namin na ipinangako niya na gagamitin lang niya ito para sa pagprotekta sa ibang tao, at sinubukan ni Shinro na pigilan siya, inilunsad ang lahat ng kanyang mga kamay para umatake, ngunit na-freeze itong lahat ni Edor sa isang iglap at tinaboy itong lahat. Sinabihan ni Shinro si Darlene na pigilan si Edor dahil hindi siya makakaligtas sa sarili niyang mahika, ngunit ginagamit niya ang kanyang mga kapangyarihan sa pagmumungkahi para painitin siya. Si Shinro ay sumugod sa kanila, ngunit nakumpleto ni Edor ang kanyang spell, na nag-activate ng kanyang Absolute Zero, na nag-freeze sa buong lugar, at si Shinro ay naging ganap na nagyelo. Kasama ng mga kapangyarihan ni Darlene, ang spell ay lumalawak, at nakita namin na kahit sa disyerto si Nabatso at ang iba ay nararamdaman ang lamig.
Nagsasabi si Batso sa lahat na magtago, at ang kampo ay malapit ng natakpan ng isang snowstorm. Samantala, sa bureau, ang kanilang mga drones ay nawasak, at nakita nila ang biglaang pagbaba ng temperatura, kaya lumipat sila sa kanilang satellite image ngunit nabigla sila nang makita nila ang malaking bagyo na sumasakop sa lugar. Bumalik sa kampo ng disyerto, iniisip nila kung ano ang nangyayari dahil wala silang snow doon. Nakita namin si Mary Jane na humarap kay Ador, at masaya siyang makitang tinupad niya ang kanyang pangako na gamitin ang kanyang magic para protektahan ang iba. Naglaho siya sa langit, at nakita naming pinrotektahan ni Ador si Darlene sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng baluti. Naabot ni Ador ang kanyang limitasyon at nag-collapse, kaya pinakawala ni Darlene ang kanyang love spell, at napanatag siya nang marinig na buhay pa ito. Nakita namin na nakaligtas din si Shinro, at nabanggit niya na ipinaalala nila sa kanya ang Empress at Emperor noong bata pa sila. Humingi siya ng paumanhin dahil sa hindi niya nakuha ang inkantasyon para sa Empress na nagkapira-piraso, at nagtaka si Darlene kung ano ang kanyang sinasabi. Nakita namin ang Empress na tumatakbo sa lungsod, at lahat ay nasa sabik na makita siya. Bumalik siya sa palasyo, pero sinabihan siya na dapat magdala siya ng mga bantay kapag pupunta siya labas, pero sinabi niyang huwag mag-alala dahil mahal naman siya ng lahat. Tinanong niya kung nakakuha sila ng tugon mula sa ibang mga bansa, na sinasabi na kung hindi sila makikinig sa kanya, plano niyang mag-declare ng digmaan. Samantala, nakikita namin sina Darlene at Ador. Masama ang pakiramdam ni Darlene na kapag ginagamit niya ang kanyang love spell sa kanya, ginamit niya ang kanyang pagmamahal para kay Mary Jane at itinuro ito sa kanyang sarili, na kung paano ito ay napakalakas, ngunit sinabi sa kanya ni Ador na huwag mag-alala dahil siya ang nagsabi sa kanya na gamitin ang spell sa kanya, tandaan na hindi niya matatalo si Shinro kung wala ito. Sinabihan siya ni Ador na itaas ang kanyang bangs, at humingi siya ng tawad sa kanyang hitsura. Napansin ni Ador kung paano siya humingi ng paumanhin ng 15 beses, at sinabi ni Ador na sa wakas ay naiintindihan na niya siya. Iniisip niya na kahit na siya ay clumsy at isang makulit, ang kanyang kabaitan ay totoo. Inihambing niya siya kay Mary Jane, at binawi niya ang pagtawag sa kanya na isang mapagkunwari, na hinihiling sa kanya na ibahagi ang kanyang kabaitan sa kanya. Pinulupot niya ang kanyang mga mata, at sinabi ni Darlene kung ano ang nararamdaman niya kapag hawak niya siya, pero pinalo siya ni Ador, sinabi na si Mary Jane lang ang para sa kanya. Naghahanda na silang umalis, ngunit nadulas si Darlene sa yelo, kaya hinawakan ni Ador ang kamay niya para gabayan siya, at sinabing may isang witch ang nagsabi sa kanya na dapat silang magtulungan. Sinabi niya na plano pa rin niyang maghiganti, at nagbago ang isip ni Darlene, sinabi na hindi mali ang paghihiganti, ngunit nakita namin na buhay pa si Yoki, at nanumpa siyang maghiganti para sa kanyang kapatid.